Hello guys! So another gala trip na naman tayo for today's video at medyo leveling up na nga tayo mga katropa since ang pupuntahan naman natin ang tinaguriang Land Down Under ang Australia. But for now, bisitahin na muna natin ang isa sa mga madalas na puntahan ng ating mga kababayang Pinoy traveler dito nga sa Sydney, Australia. So usually around 12 noon na nga nung nakarating kami dito sa Sydney at isa sa mga pwede nyong option for your airport transfer ay yung mga connected nilang trains going to City Central or anywhere in Sydney kung saan kayo located na hotel nag-book. At very much convenient nga ang transpo system nila dito from buses to train as long as meron kayo na Opal card na mabibili for free sa airport or any convenience stores na need lang to loadan ng minimum of 20 AUD that you can use for transfer payment to top in, top out, going in or out anywhere in Sydney. Almost 2 PM na din, so ito na nga, we're about to check in sa aming hotel na located mismo sa Central Business District na usually very much convenient na location to stay for a first timer like us since mostly na mga tourist places ay within short distances lang kapag ikaw ay nasa city. So dahil very much excited na nga kami na magala, so we decided na libutin na muna yung mga tourist places nearby sa aming hotel. And since past 2 PM na din naman at hindi pa kami usually nagla-lunch, so naghanap na lang muna kami ng mga something to eat nearby. So syempre dahil nga sa aliw na aliw kami sa pamamasyal, we walk hanggang sa makarating kami sa Darling Harbour. So dito sa Darling Harbour na ito, dito mo makikita yung mga restaurants, mga syalang hotels, at yung mga boat na nakadaong sa dalampasigan, at syempre yung mga lokal at turistang namamasyal din at that time. And normally, dito sa Darling Harbour, madalas din yung mga events at ganaps lalo na kapag weekend na usually ay nagkakaroon sila ng mga activities at fireworks display. Dito din sa Darling Harbour, matatagpuan yung kanilang Wax Museum, Sydney Aquarium, Wildlife Zoo na kung interested ka to visit, you can buy your ticket sa kanilang booth or advance booking via Klook na for sure na kung you're traveling with your family or kids, definitely ay mag-e-enjoy kayo for those attractions. Grabe, ang ganda din naman talaga sa Sydney, no? Which is very unpredictable din naman yung weather, which is sabi nga nila, sometimes you can experience 4 different weather condition in a day. So habang naglalakad kami, aliw din tong mga tao na nakita namin sa isang park na mistulang ginawa nilang swimming area or resort yung mga fountains. Though I feel like malinis at safe naman yung tubig, kumbaga kung hindi ka nga maselan, very potable yung tubig nila from gripo, so very safe naman siya inumin. At mind you, marami silang mga areas na may mga available na drinking fountain, so makakatipid ka talaga sa pagbili ng tubig. So ayan na nga ang aming first meal for today, isang beef rice meal na nabili namin for 16 AUD. Though yung mga talagang presyuhan ng mga meals nila dito is ranging from 10 to 50 AUD. Depende pa yan ha kung saan ka kakain. So, medyo mahal talaga siya kung i-convert mo siya into Philippine currency. So, ngayon, nandito tayo sa isang area ng kanilang central station kung saan lahat ng mga trains, light rails ay magkaka-connected. At dito, meron nga sila ng mga monitor screens para sa mga time of departure schedules at kung saan platform number ka dapat pupunta para sa destination na pupuntahan mo. At dahil very convenient nga ang pagko-commute dito with the use of Google Maps, it's very efficient din yung mga pag-transport mo from different areas sa Sydney. At pwede ka talaga mag-DIY sa mga itineraries na gusto mo puntahan. Just search the location sa app at mismong Google Maps na ang maghahanap ng mga option mo para sa mga dapat mong sakyan going to your destination. Oh, grabe, at nandito na nga kami sa Circular Quay. At ito na nga, tanaw na namin ng isa sa mga iconic landmarks ng Sydney, ang Harbour Bridge at syempre, ang Sydney Opera House. And so, tulad ng Darling Harbour, itong Circular Quay ang isa din sa mga dinarayong pasyalan ng mga tao dito. Dahil dito, located yung Opera House, The Rocks,
yung museum na very walkable lang naman puntahan at dito din located yung mga ferry boat na pwede kang sumakay going to different ferry stations. Sa Sydney, marami silang mga different museums and libraries na pwede mong pasyalan and for free ha. So if you are into arts, tsak mag-e-enjoy ka talaga dito. At ang kagandahan pa nun, sa mga karamihan sa mga pasyalan dito ay pwede mong puntahan ng libre at no need to pay for an entrance fee. Ang bongga, di ba? So habang naglalakad nga kami, dito kami napadpad sa The Rocks. So itong The Rocks naman, marami ding mga ganaps na nangyayari dito. Meron silang mga weekend markets, mga night events, at dito sa part na to, mas up close mong makikita yung Harbor Bridge. And so, for the first day na punta namin dito, very enjoy naman yung pamamasyal namin. Kasi at that time, very good ang weather since nagpunta nga kami dito during springtime. Hindi naman ganun ka-crowded and you get the chance to enjoy the view. Bale, chill at good vibes lang kumbaga. So around 6 PM na din, so usually yung mga ganitong oras ay maliwanag pa sa kanila at ramdam mo na din yung lamig ng hangin papagabi. So normally during daylight saving, parang mga around 7:30 or 8 PM pa talaga yung sunset nila. So another destination ulit kami and for now, nandito kami sa South Eveleigh to check out ang Diwali Festival. Since diverse din naman ang kanilang culture dahil madami din naman mga ibang lahi ang mga nag-stay at nag-work dito. But before that, of course, chill moments muna at enjoyin ng gelato ice cream kahit sobrang lamig dito ng hangin sa Sydney. At so ito na nga at inopen na nila yung kanilang mga giant at colorful Diwali lanterns na very appealing at perfect for picture taking to celebrate the Diwali festival. So, that's it na muna yung mga itinerary natin for today. So, for the next day, doon natin lilibutin yung pinakasikat na iconic landmark nila, ang Sydney Opera House. At syempre, lilibutin tayo sa isang park nila, yung tinatawag nilang Royal Botanic Garden. So, marami-rami din yung mga lugar na bibisitahin natin. So, stay tuned lang tayo ha sa mga series ng ating Sydney Travel Adventures. Bye!